Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So utruk atharan salihan. So mag-iwan ka ng bagay na dito sa mundo. So lahat tayo mamamatay. Wala pong sino man na hindi mamatay maliban lang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya lang po ang mayroong buhay na walang hanggan. Siya ang una at siya ang huli. Tayo mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mamamatay po tayo. Anghel, mamamatay. Ang jinn, mamamatay. Ang mga tao, mamamatay. Pero huwag mong kalimutan na sa araw ng paghukom, haharap tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman mag-iwan tayo ng isang mabuting gawa. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَنَكْتُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. At isusulat namin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga nagawa na nila at kanilang mga naiwan. So pinakamainam na tao makapag-iwan siya ng mabubuting gawa, mga lectures, sadaka, masjid, mga napagandang daan, kaalaman, napaturuan ng mga tao, isang hadith, mag-iwan tayo. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ila mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min thalath, na kapag namatay ng ang kani Adan, ay mapuputol na po ang kanyang gawain maliban lang po sa tatlo. Una, sadakatun jariya. Sadakatun jariya, yung kawang gawa, na kapag nagpatayo ka ng masjid, hanggat nandiyan yung masjid, darating gantimpala sa libingan. Madrasa, darating siyang gantimpala hanggang buhay madrasa. Pinaganda mo yung daanan ng mga tao, darating siyang gantimpala. Nagpatayo ka ng fuso o kaya ay gripo para sa inumin, para sa pagkinabangan ng mga tao, may gantimpala ka hanggat sa nandyan pa yan. Bumili ka ng microphone sa mga lectures, camera, cellphone na ginagamit ng mga nagdada'wa, darating sa iyong gantimpala niyan hanggat sa ikaw ay buhay. Hanggat sa buhay, at pinakikinabangan nila ang cellphone na yan o anumang mga bagay na naiwanan mo sa mundo. Mga lectures mo. So anumang mga sadaka na napakinabangan ng mga tao ay darating sa iyong gantimpala sa libingan. Pangalawa, waladin saleh. Ang magkaroon ka ng anak na mananampalataya. Naturuan mo yung anak mo, nagsaulo ng Quran, na siya ay nagdudua para sa iyo. So darating sa iyo ang gantimpala ng anak mo na iyan na nagdudua para sa iyo. So, pangatlo ay ilmin yuntafa'u bihi. Ang kaalaman na naibahagi mo na kapag turo ka ng hadith, ng tafsir, ng fiqh, o anumang kaalaman sa Islam, na ituro mo yan. So, darating sa iyong gantimpala nito kung tama yung naituro mo, alinsunod sa akidah ng Sunnah wal Jamaah. So, darating sa iyong gantimpala mo sa libingan. Huwag lang nawa ang may turo natin ay kaligawan o kay mga bid'a, mga bagay na hindi ka aya-aya, na parusa ang darating sa tao sa libingan. Kaya mag-iwan ka ng bagay na mapapakinabangan mo sa libingan mo hanggang sa kabilang buhay. Then, at tasbih mi'ata marra, ang pagtatasbih ng 100. Araw-araw, kumakaya natin ay magtasbih tayo ng 100. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra, ang sino man na sabihin niya araw-araw ang subhanallahi wa bihamdihi ng 100 beses, huttat khatayahu, ay mabubura ang kanyang kasalanan, wa in kanat mithlu zabadil bahri, kahit na kasing dami ng bula ng dagat. So subhanallah, so napakalaki ng gantimpala mo pag araw-araw ka nagtatasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi ng 100 beses, ay buburahin ng Allah ang kasalanan mo kahit kasing dami ng bula ng dagat. Which is napakadami yun. Pinuburahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kasalanan mo. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, sino man nasabihin niya sa tuwing umaga, tuwing hapon, subhanallahi wa bihamdihi, ng subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra, ng 100 beses, lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdal mimma ja'a bihi, ay walang sino man sa araw ng paghukom na mas mainam sa kanya maliban sa magsasagawa rin nito. Illa ahadun qala mithlu ma qala aw zada alayhi, maliban sa taong sinabi rin ito ng 100 beses sa araw na yon o kaya ay sinubrahan pa yon. Subhanallah. Kaya naman mga kapatid, napakalaki ng gantimpala na kung saan kapag bibigkasin natin ito araw-araw ng 100 beses. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasana. Hindi ba nahihirapan ng isa sa inyo na makakuha araw-araw ng 1,000 kabutihan?
Pasa'alahu sa'ilun min julasaihi, tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa mga nakaupo sa kanya, paano na Rasul makakamit-napit ng 1,000 na ganti kabutihan? Sabi niya, sabihu mi'ata tasbiha. Araw-araw magsabi ka ng subhanallah wa bihamdihi. So magkakaroon ka ng libu-libong gantimpala at mabubura ang libu-libong kasalanan. So, yung ganun din ang pagsabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marra, sa araw na yan. Araw-araw binabanggit mo na 100 beses, kanat lahu adlu 10 riqabin, para ka nagpalaya ng 10 alipin, wa kutibat lahu 100 hasanatin, at isusulat sa kanya ang 100 mabuti, wa muhiyat anhu 100 sayyi'a, at buburahin sa kanya ang 100 kasalanan. Wa kana lahu hirzu min asy-syaitani yawmahu dhalika hatta yumsi, at magkakaroon ka ng proteksyon mula sa demonyo mula sa umaga hanggang sa hapon, at buburahin, at pagkatapos ay walang hihigit sa iyo maliban sa gagawa nun. Subhanallah, ang daming gantimpala na naghihintay sa atin sa pagbigkas lang ng subhanallah wa bihamdihi ng 100 beses araw-araw po. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.